Amen. God bless you, Brother Ben. God bless you, Brother Joel. Praise God. Amen. Shall we come to prayer? Father, thank you tonight for another time, special time, Lord, that we can delve into the Word of God. Thank you, Lord, for the opportunity. Salamat sa iyong pag-iingat. Salamat sa iyong pagyakap sa iyong nalalabing bayan, Panginoon. Thank you, Lord, for this wonderful ministry that you have allowed us, Lord, to step into. Salamat, Panginoon, sa iyong mapagpalang presensya, Panginoon. Dama namin sa bawat move, bawat kilos ng ministry ito, Panginoon, na buhay ka at ikaw ang siya na nagdadabay sa amin. And we thank you, Lord, for the strength. We thank you, Lord, for the boldness, ang ningas, ang katapangan, Panginoon, sa iyong mga salita. Napatuloy mo, Lord, na ni-intensify sa iyong mga elders, Panginoon, itong uling panahon. Thank you tonight, and I'd like, Lord God, to give you back the praise and the glory, and bless this service tonight, and also, Lord, maging ang fellowship namin mamaya ng mga kapatiran, Brother Romel from Visayas, Brother Peter, Brother Dan, San Dipolo. We thank you, Lord, for a special time. And we ask you, Lord, for your blessings as we are going to fellowship into the Word of God. Bless everyone tonight sa lahat na yung mga kapatiran sa virtual. I pray, Lord, na tagpuin mo ang aming pangailangan, especially, Lord, ang understanding na kailangan po namin as we come closer to this ministry, Lord, that is about to come to its closure. Bless everyone tonight, Father. In Jesus' name we ask all these things. In the name of the Lord Jesus Christ, the Son of David. Amen and amen. Sa pong mapagpalang gabi sa bawat sa po sa atin. Salamat po sa Panginoon sa isang
Di naman natin masabi na isang buong linggo. But for this week that He's been protecting us, it's been unfolding after we drop the message. We usually drop the message every Sunday. Of course, sa mga services natin sa midweek services. At nakita po natin ang naging impact nito sa buong mundo as a whole, at nakita natin ang mga kaganapan, napanood natin. I believe sa China, nagkaroon sila ng hailstone. Yung mga sasakyan nila ay butas-butas. May mga nasaktan din ng mga tao na hindi agad nakapagsilong. And what are these things? Ano ba itong mga bagay na ito? We understand in the Bible, mayroon pong mga talent. Sabi ng scripture, a talent of hailstone, likely mga nasa 33 kilograms, so medyo bigat na po yan. At alam natin na yan po ay binanggit ng Bible. So, dati-dati parang symbolic lang to sa atin, subalit nakita natin nasa ating mga social media account, nasa mga news, itong part na to ng China na talagang yung mga sasakyan butas talaga, no? Pero maliliit lang yan, hindi naman ganun kalaki yan. But scripture is telling us na during this time where God is going to baptize the earth with a final baptism of fire, mayroon pong mga hailstone, no? At of course, ang nakita natin ay snow, no? Pero ito po ay apoy, no? So mga bagay na we are about to witness. At ito po ay susog doon sa ating tinutungo na mensahe, na ministry, at labis po ang ating kagalakan na binibindika ito ng Panginoon. At nakita natin, every time we drop the word, the earth is groaning. And that's scripture. Romans, no? I believe chapter 8, nasabi niya doon na the earth is groaning and waiting for the manifestation of the sons. At alam po natin na itong sons na to, manifestation of the sons, ay nangungusap po ito sa sonship ministry ng Panginoon. And we understand na ang Son of Man is over, Son of God is over, and we are now in the final ministry of the Son of David. Now, the earth is waiting for the manifestation of the sons. So we are now at the final sonship, the Son of David. And the earth is groaning, waiting. At ang kanyang groaning is the earth is waiting for the final baptism, the final cleansing. Para po tayo ay umapak sa bagong mundo. So, mga bagay, mga kapatid, na ngayon ay nakikita natin, it turns out to be vindicated. Ang mga digmaan nandyan, and they were all at napipigilan. It's all because alam natin na yan po ay nakatala din sa kasulatan. While the remnants ay tinatanggap nila ang kanilang tatak, ang kanilang selyo. Ano bang selyo nila? Recognizing their message in their day, in their age. At ang message sa panahong ito ay hindi Christianity, hindi po church. That ministry is over. That ministry is corrupt at this time of the new age, which is the Son of David. So, yun po mga bagay na tunghayan po natin as we continue dun sa ating pong series of lesson. Patungkol po ito sa the present truth versus church tradition. At mamaya po ay may fellowship ng mga kapatiran. Actually, Brother Peter is already around, kaya lang
Dahil ako lang po ang nag-iisa dito at yung aking mga alagang aso ay maligalig pag may tao. So, nabuti na lang muna niyang mag-antay dyan sa Robinson, sa mall. And later, kami ng fellowship, marahil magdamag ito. And we thank God, no? Dahil sa ministry po natin ay patapos na po by this July, this year. At habang tinitingnan po natin ang mga ganitong kaganapan, people will just, sabihin natin mga skeptic sila sa ganitong klaseng direction. Bakit hanggang July na lang? Because they don't know na hindi ito dispensation ng church. Ang church kasi ay grace, the unmerited favor. At dahil grace po yan, yan po ay tawag dito, yan po ay hindi po siya masukat ng panahon. Kaya alam po natin na siya po ay darating kagaya dyan ng magnanakaw. And that part is already history. Dumating po siya kagaya ng isang magnanakaw, pero hindi doon sa inaasahan ng mga tao. Dumating siya sa katauhan ng mga messengers. And the messengers down through the ages was Christ sealing every bride sa bawat kapanahunan. So it was the Lord Jesus Christ, pero ang mukha nila ay ang 7 mensahero. Paul, Irenaeus, Martin, Columba, Luther, Wesley, William Branham. So ito yung mga mukha na ginamit niya at hindi siya napansin. At alam po natin na siya naman ay naparito lang din sa kanyang mga hinirang, yung kanya pong naitalaga na noong una pa. So ngayong gabi ay atin pong patuloy na tunghayan dahil napakahalaga po na i-emphasize po natin ngayon ang bahagi ng kasulatan sa Luke chapter 17 dahil ito po yung pinaka-crucial part o sabihin natin na ito po yung kumbaga bahagi ng katuparan ng scripture na marami pong hindi sila nakapansin ng pagliko dito mismo sa Luke 17 na ito. At of course, ang ating mga scripture na ginagamit palagi, sabi ng scripture, in vain though they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. So alam po natin bakit nabanggit ito ng ating Panginoon, na ang sabi niya, datapwat ang kanilang pagsamba ay wala ng kabuluhan. Sino ang kanyang tinutukoy? Yung mayroong tangan-tangan na lumang mensahe. Sino yung mga taong may tangan-tangan na lumang mensahe? Yung mga taong dinatnan niya sa panahon ng kautusan. So lahat ng mga ritual, lahat ng ginagawa nila sa panahong yun, nung nalantad ang Son of Man, no? Ito yung ministry kasi na nandun sa bridge, no, ng next na dispensation. When the Son of Man came, 3.5 years, kanya pong ipinakita na walang kabuluhan ang mga pagsamba. Kahit ano pong perfect ang programa at nasunod kung ano yung nakatala. Subalit, ito po ay wala na pong kabuluhan. At para sa time na kapatid na dinala ng Panginoon ang mensahe sa Kristyanismo, nakita natin na kahit may Kristyanismo na sa Book of Acts, hindi pa rin nila matanggap ng mga nasa lumang mensahe ang pagbabago. Nandun pa rin yung batuhin nila ang mga apostol, ikulong nila ang mga apostol, no? Nandun pa rin yung harangan nila ang ebanghelyo. At lahat ng ito mga kapatid ay dahil sa lumang aral. So hindi po ibig sabihin na nung dumating ang Panginoon, tigil sila, hindi po. Tumuloy-tuloy pa rin ang lumang aral. At alam natin mga kapatid na ang Gentile covenant o church covenant ay meron pong kapunuan. Romans 11:25. At pagka dumating ang kapunuan, may next na ministry pagkatapos sa kanya. At ito yung part na napakarami po ang
sabi natin, nakalutang dito sa part na to. Because all people are expecting to be caught up, raptured physically. Hindi lang po ang mga denominations, hindi lang po ang mga kung ano-ano mga organization, even yung mga grupo na nagpatuloy ng mga aral ni William Branham, ay yun din ang kanilang minimithi na sila'y maagaw. Subalit, pakita po natin sa pag-aaral na ito na ang lahat ng yun ay false hope o isang huwad na pag-asa. No? Pag-asa na wala na pong, kumbaga, katuparan. Kabiguan na lang po ang nag-aantay sa ganung unawa. And he said, sabi ng scripture, Mark 7 verse 9, full well, you reject the commandment of God that you may keep your own tradition. Now, we believe na ang aral kapag hindi na siya napapanahon, ito'y tradition na lang. So natanggap po ng Kristyanismo na ang mga aral ng lumang mga ngaral sa ilalim ng kautusan ay mga tradisyon na lang siya. Ang hindi po matanggap ngayon ng mga Kristiyano na yung kanilang ginagawa ngayon ay nauwi na rin sa mga tradisyon. See? Dahil alam po natin na nag-shift na ang Panginoon nang hindi alam ng tao. God already shifted the message. Wala na po siya sa church. Tingnan niyo po ang church kung paano po siya dugyot pagdating po sa salita ng Diyos. Alam kong masama ang hindi maganda pakinggan. Subalit po, ito pong katotohanan. Wala na pong furtherance of revelation na mayroon pa ang church. Wala ka na pong marinig sa kanya na unfolding o sa pagpapatuloy. Lahat po ay naka-stop. They are waiting. And that's the very reason na makita natin that death is right there on their door. At dito gusto natin na ipagpapatuloy ang paghimay ng salita ng Panginoon. Para ipakita po natin na kung paano sa time ni Jesus ang establisadong mga kapulungan ng mga relihiyon ay hindi po simple mga grupong yan nung dumating si Jesus. Subalit lahat ng yun ay talagang itinaob niya. Lahat ng yun ay pinawalang kabuluhan niya. May ministry after the church na ang gagawin niya, mayroon siyang kamay na, mayroon siyang bakal na panghampas. Revelation chapter 12. At itong mayroong panghampas na bakal, anong gagawin niya? Itutuwid niya. Hahatulan niya kasi ang panghampas, rod of iron, is actually signifying judgment. So ang gagawin po ng ministry ito ay hahatulan niya ang nakaraang panahon. At ito po ang sabihin natin na kakaiba dahil ang church ay hindi pinayagang manghatol. Ang church ay pinahiran siya. Yung anointing niya ay isang modest, because wife ko kasi ang kanyang kalagayan. Siya po ay bride, siya po ay wife. So ang kanya pong aura, kumbaga, ang kanya pong dating, siya po ay mayumi. Female designation po siya. Subalit mga kapatid, after the fullness of the Gentile, at alam po natin na ito ay medyo usaping malaki pagdating sa denomination at saka sa end time circle. Subalit, naniniwala po tayo ng 101% na tapos na nga ang scripture na ito. Fulfilled na talaga ang scripture na ito. For one major reason, hindi mabuksan ang 7 selyo pag hindi po tapos ang church. Yan po ang isa sa pinakarason. Kaya nasabi natin na ang church ay wala na. Yung totoo. Of course, nandito yung mga huwad. At itong mga huwad ay nagpapanggap na para silang totoo. Parang kagaya din sa time ni Jesus. Nagpapanggap sila na sila ay totoo. At si Jesus ay demonyo.
Pero alam po natin na hindi po yan ang naging kalagayan, kumbaga, sa panahon natin, yung attitude na yan ng church ay may ministry para ipakita ang kaniyang kahubaran, ipakita ang kaniyang kalagayan bilang larawan ng hayop. So, basahin ko muna talatang ito mga kapatid sa ating pagpapatuloy. Luke 17 verse 30. Pero ang verse 30 po kasi ay nangusap na tungkol sa conclusion niya, no? Nasabi niya, gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. So, saan siya ang context niya, saan siya galing? Of course, dun siya sa chapter 17 verse 26, nag-start siya dyan. Ang konteksto dito ay judgment. Nabanggit si Noah. Sabi niya kung paano ang nangyari sa kaarawan ni Noe, sa judgment. Ang chapter 17 verse 28, nangungusap sabi niya kung paano sa kaarawan ni Lot, sila ay nagsikain, sila ay nagsisiinom, sila ay nagsisibili, nagbibili, sila ay nagtatanim. Kita niyo po yung normalcy ng buhay. Nagtatayo ng bahay. But the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. So, kita niyo po yung context niya. Sa pen ni Noah, every nostrils that breath. Sabi niya, there's breath of life. Sabi niya, God, they were all perished. No? God bring them to their destruction. No? Sinira, nilipol. So, ang chapter 17, verse 26, tungkol kay Noe, ang verse 28, tungkol kay Lot, ang context ay ipinahayag niya ang judgment day. So, that's the very main thing na gusto nating ipakita dito. And then comes yung verse 30, nasabi niya, even thus, it be in the day when the Son of Man is revealed. So, meaning to say, ang paghahayag ng anak ng tao is right there at the closure, no? Yung judgment time. At gusto kong ipakita sa atin na itong part na ito ng scripture ay tumugma po siya dun sa message ng seventh messenger. Kaya dun sa mga denomination na hindi na sila makakope, sorry, pero marahil hindi talaga kayo niloob ng Panginoon na makita ang takbo ng church ages. Kasi mahirap po, gusto kong ipanating sa atin na ang bawat hirang ng Panginoon ay nakatalaga sila talagang gisingin. So marahil hindi kayo part doon sa hinirang talaga ng Panginoon. Before the foundation of the world, hindi po nangangapa ang alam na niya. Pero, sabi nga natin, iba yung predestination, iba yung election. Kasi lahat naka-predestinate na bumaba sa lupa. Ma-express sila sa lupa. Pero yung i-elect ka, ibig sabihin hirangin ka dun sa katawan na iyo pong na-express sa lupa, it's another thing around, no? So nakita po natin those he predestinated, then comes yung kanyang confirmation. Mayroon po silang election. At alam po natin na ang bawat hirang o elected, no, ng chosen, elected ng Panginoon ay darating. Hindi po sila pababayaang lahat po sila. So, nakita natin, down through the ages, and the last church member, ulitin ko po, and the last bride member has already come home. Dumating na ang huling binhi para sa church. At ang scripture ngayon ay kanya pong nilatag dito sa Luke 17, na darating at naihahayag ang anak ng tao. Now remember, na itong anak ng tao, which is
alam po natin na ito ay prophet. Although, of course, makita natin na ito pang fulfillment sa tatlong attribute na mayroon ng ating Panginoon, prophet, priest, and king. So itong tatlong ito na kanyang major na expression sa lupa or ministry na gagawin niya sa lupa, actually ito po ay na-express in a broader perspective because yung pagiging priest o prophet, now from the days of creation hanggang sa kanyang panahon, God deals with prophets. Pero alam po natin na ang kanyang propeta ay para lang talaga sa bayan niya, exclusive lang talaga yun. Now, itong priest ministry o Son of God age o time ng grace dispensation, ito po ay para na sa lahat. So nasira dito ang exclusiveness ng gospel. So bago siya naging open to all, exclusive muna siya. So yung open to all ay binigyan ito ng bisa ng Kalbaryo. Kasi kung walang Kalbaryo, hindi ito ma-open for all. So the blood of the Lord Jesus Christ in Calvary purchased or paid the price of the church. Ang dugo ng Panginoon ang siyang bumili sa iglesia. And there are so many scriptures supporting to that thought. But we understand that there is a fullness. May kapunuan ang iglesyang ito. And we understand, ang iglesyang ito ay hindi lang po hintil. Ang iglesyang ito is composed of both Jew and Gentile, bond or free. So you see, hindi po ito, hindi lang po ito para sa Gentile, but to everyone that believeth. So nandun ang pangako sa kahit kanino man na sumampalataya. So once dumating na ang huling mananampalataya, Scripture will bring us the clarity of understanding that the gospel will be turned back to the Jews. So kita natin na may pattern, may master plan. Yun ang ginamit ng ating kapatid na Brother Bobby, no? Master plan. At alam po natin na talagang napakaganda ng mga termino. Dahil malaga po kasi ang termino, mga kapatid, ano? Ang termino po kasi yun po ang nagbibigay ng tawag dito, authority doon sa pinatutungkulan. Halimbawa po, pag ikaw ay isang alagad ng batas, yung attribute mo bilang defender o alagad ng batas, yun ang nagbibigay sa iyo ng authority over doon sa mga hindi nasunod sa batas. In other words, ang anumang katawagan, halimbawa ikaw ay isang guro, doon sa iyong classroom, ikaw ang nasusunod. Ikaw yung authority. Pero pagdating mo sa bahay mo, iba ang magiging attribute na gagamitin mo. Kung ikaw ay lalaki, tatay ka. Kung ikaw babae, nanay ka. So, ibig sabihin, yung terminology na kung saan ginamit para sa'yo, yun din ang nag-describe ng authority na mayroon ka doon sa panahong yan. Halimbawa, gusto kong i-clear ang part na itong mga kapatid. Halimbawa, ang church. Ang church po ay dumating siya sa kanyang perfection by the fivefold ministry. At ang fivefold ministry ay binubuo ng apostle, prophet, evangelist, pastors, teachers. So itong mga katawagang ito, ang may authority, mayroon silang delegated authority anointing to bring the church to edification, to perfection, to unity.
Yan ang taglay ng fivefold ministry na ito. So habang naandun ang katawagang ito, na-express nila ang kanilang pagiging authority during that time of their ministry. Yung pinupunta natin dito, ito po ang nagbigay sa kanila ng description ng kanilang manifestation o expression dahil sa kanilang katawagan. So, pag pastor ka, of course, may mga tupa ka. Pag ikaw ay apostol, halimbawa, of course, may mga binubuksan kang gawain. So, ang mga katawagang ito, mga kapatid, ay may bisa lang sa panahon ng iglesia. Pagkatapos po ng panahon ng tapos na ang iglesia, ang mga katawagang ito ay natapos din. Kasi ang kanilang katawagan ay nangungusap sa pagiging tagapamagitan. So dahil dumating na po ang huling ipamamagitan nila, yung dadalhin nila, natapos na rin ang kanilang pagiging mediator o kaya ministry ng fivefold. So parang ganito po yan. Ang kanilang pagiging fivefold ay naging history na lang siya. Or dali natin sa natural na kaisipan, pag dumating na po yung retirement ng isang guro o militar, whatsoever, andun pa naman sa kanya yung kanyang pagiging guro, hindi naman naalis yun, pero hindi nila na-implement in full. Dahil lipas na ang panahon niya. Hindi na siya naandun sa panahon na ang kaniyang authority ay buo o puno. Now, balik ko dito sa ating aral, ang fivefold ministry po ay natapos. Kasi itong fivefold ministry na to ay ministry ito ng Lamb. The Lord Jesus Christ as the Lamb of God, pero ang mukha niya down through the ages sa church ay pastor, apostol, propeta, evangelista, teacher. Yan ang kanyang mukha. Kaya wala pong makalalapit direkta sa Panginoon kung hindi nila i-recognize ang limang ito. Kaya nakita natin, kung hindi sila lalapit kay Paul, kay Peter, the rest of the apostles, all that, sila, ang mga ministers na ginamit ng Panginoon down through the ages, ay hindi sila makakarating sa Ama. O hindi nila matanggap ang buhay na walang hanggan. Kasi ang mouthpiece, kaya nga sabi ng scripture, mapalad yung tatanggap sa kanyang sugo. Ang mga ministers na ito sa ages ay sugo. Siyang tumatanggap sa aking sinugo ay tinatanggap din ako. Siyang tumatanggi o nireject nila ang aking sinugo ay tinatanggihan din nila. Kasi the one that sent, the sender and the one being sent, ay iisa. No? Ibig sabihin, sila po ay mayroong, sabihin natin, uniting, no? They are one in one way of speaking. I and my Father are one. So showing the union, the unity of this sender, the one who sent, and the one who is being sent, the sinugo. So, pinupunto po natin dito, nung dumating na po ang huling nobya, at alam po natin na ang huling nobya ay tatatakan o tatawagin ng huling mensahero. At ang huling mensahero ay dumating siya at the seven church ages. Ano yan? Laodicea. Ang Laodicea ay Pentecostal church. So, doon po dumating ang huling mensahe at doon niya kunin ang huling nobya. So, kung kayo po ay hindi inabot ang ministry ng ikapitong anghel, huwag kayong mag-assume na kayo ay nobya. Kung sa Ilonggo pa, layo na yan sa patad. Layo na yan sa patad. Ibig sabihin, napakalayo nyo doon sa totoong marka. No? Malayong malayo.
ang pattern ng Scripture malinaw. When the fullness of the Gentiles come in, how this fullness come to its fullness, or the fullness of the Gentile, paano ito makarating sa kanyang kapuspusan o kapunuan? Of course, darating ang last messenger niya. Now, para sa denomination, zero kagad yan, hindi na matanggap. Walang problema. Ayaw nyo tanggapin, walang problema sa amin. Pero yan po ang pattern kasi ng Bible. Nang sabi niya, narito, suguin ko ang Elias, Malakay 4. Upang isauli ang puso ng mga anak sa magulang. So, makikita natin, may ministry po talaga na susuguin ng Panginoon. At ang katuparan, hindi po yung kung sino-sino na lang. There is only one ministry that will perform what is written in Malakay 4. And para sa amin, yan po ay si William Branham. Now, maraming mga matitisod dito. Pero matisod na kayo kung gusto nyo. Wala rin kaming pakialam. Pero yan po kasi ang pattern. Nung hindi tinanggap si Juan Bautista bilang Elias, kasi sinabi ng Panginoon, dumating na si Elias. Kasi nagtaka ang mga taong ito, sabi niya, ganito ang pattern. Pag dumating ang anak ng tao, Elias muna. Sabi ng Panginoon, chapter 17 ng Book of Matthew, dumating na ang Elias. Subalit, ginawa nyo kung ano ang nakasulat. Ibig sabihin, hindi nyo tinanggap. Ang question, dahil hindi ba na tinanggap si Juan Bautista bilang Malakay chapter 3, ay naudlot o natigil, nasira ang programa? Hindi. Hindi po. Nagtuloy ang programa ng Panginoon. Ang hindi ninyo pagkilala sa Malakias 4 na Elias, na si William Branham, ay hindi rin makakapigil ng programa ng Panginoon. Subalit, gusto kong ipakita sa atin, para naman doon sa mga end time, hindi po natapos kay William Branham ang lahat. Ulitin ko po, hindi natapos kay William Branham ang lahat. The Bible is giving us a description of the 5 comings of Elijah. The Tisbite, Elisha, John the Baptist, Malachi 4, William Branham. Chapter 11 of the book of Revelation, Moses and Elijah, 2 witnesses. Hindi na ito si William Branham. Malinaw na ito ay iba na namang dispensation. So dito pinakikita po natin, dumating ang Son of Man para i-reveal siya during sa time ng judgment. Now, question. Sa panahon ba ni William Branham, nagkaroon na ba ng judgment? If you're not familiar with the message of William Branham, there was this message, indictment. No? And right there, William Branham says, I indict this generation for crucifying, for the rejection of the Lord Jesus Christ the second time. At alam po natin, na ito na po yung time na ang church ay dumating na sa kanyang fullness or kapunuan. Wala na pong pwedeng isingit dyan. Sa time pa lang ni William Branham, dumating na ang kapunuan ng church. So after William Branham, wala na pong pwedeng isingit pa. Yan po ang malinaw naming aral. Hindi po kami naniniwala na mayroon pang bride after kay William Branham. Or mayroon pang church after kay William Branham. Kasi kung tingnan po natin ang pattern, ang Son of Man ay i-reveal siya sa time ng judgment. So now, ano po ibig sabihin nito? Right at the end of the church, sa message niya na souls in prison, God is pouring here tonight. Sabi niya, what? Judgment, smoke, fire is being poured here tonight. Because what? It's the time, sabi niya, that the last member of the church has been redeemed. Souls in prison.
So, dito makikita po natin na ang appearing nitong Son of Man, o tinawag na Son of Man age, gusto ko i-clear, ito po ang fullness. The Son of Man age ay fullness po siya ng expression ng church. At the same time, nililay down na niya ang platform for the next group. Now, ano itong fullness na ito ng Son of Man? Basahin ko muna sa inyo ang mga terminology. Kaya nga malaga po ang terminology. Kasi nga po ang terminology, like halimbawa, batiin mo ang isang dalaga na nanay. May magagalit sa iyo yan. Dahil hindi pa siya nanay, wala pa siyang anak, wala pa siyang pamilya. So, potentially, magiging nanay siya. Pero hindi pa niya panahon. So, sa kalagayan niya, siya ay binibini. But kapag siya po ay dumating na sa hustong gulang, nag-asawa, at nagkaanak, ang kanya ng pangalan, hindi na siya dalaga. Pero galing siya sa pagiging dalaga. Siya ngayon ay nanay na. So, another attribute na kanyang in-express, say ina ng tahanan. Pero bago itong panahon na ito, sa panahon na siya'y dalaga, hindi mo siya pwedeng tawaging nanay. Masampal tayo niya. Masampal ka niyan, ano? So, ibig sabihin, mahalaga ang mga terminology. When I say terminology, kung hindi na napapanahon at naputol na ang pagiging mediator ng Panginoon sa church, dahil wala na po siyang pamamagitanan pa, ibig sabihin, wala na pong natira na kanyang dadalhin doon sa kapunuan, ibig sabihin, natigil na ang pagiging mediator niya. At yan ay napakalino na binanggit ng propeta, the mediatorial work is finished. Meaning to say, hindi na po siya, kumbaga, in effect, ang katawagan ng mga fivefold sa panahon na hindi na uso. Yan ang word na gamitin natin. Hindi na panahon ng church. O hindi na uso. Ibig sabihin, hindi na siya panahon ng church. So, ang pagiging pastor, kaya nga dito sa move na to, walang pastor dito sa amin, wala. Hindi kami naniniwala sa fivefold. Ang fivefold ay para lang sa church. So, ano itong ministry ito? Ministry ito ng Moses and Elijah. Abraham, prophet din yan. Prophet siya in principle, pero kung titingnan natin, mismo ang Panginoong ito, Panginoong Hesukristo mismo ito. Dahil hindi siya nagpapadala ng dalawang propeta sa isang panahon. Ibig sabihin, Moses and Elijah is Christ. So the anointing is a prophet. Kaya nga, pinsin niyo po, ang prophet ay may ministry siya na foretelling and foretelling. Ibig sabihin, sasabihin niya kung ano yung nakasulat o kaya sasabihin niya kung ano yung mangyayari. At ito pang ministry na ito, habang binabanggit natin kung ano yung nangyayari sa talata, ay nag-o-open ang Panginoon sa mga bagay na paparating. So, ang ministry ng prophet, Moses and Elijah, ay nagre-refer po siya sa ating Panginoong Hesukristo bilang siya yung pinaka-fullness. Na ito na po yung gusto ko pong ilinaw. Ito na po yung kanyang pagiging fullness. Now, ang church age, nung dumating sila doon sa revealing ng Son of Man, Luke 17:30, kasi mayroong revealing ng Son of Man, Luke 17:30, at ito po ay after nitong judgment, no? Judgment, like sa time ni Noah, sa time ni Lot. So ngayon nakikita natin na the church is under the judgment of rejecting the word, the fullness of the word, during their time. Kasi dumating ang church sa kanyang tinawag na full word age. Yung kapuspusan ng salita sa kapanahunan. Full word age. Age of the full word. Ito yung mga term na ginamit ni William Branham para ipakita natin na
Talagang nandun na yung kapunuan, nandun na yung sukdulan, yung pinaka-peak. Kaya wag na nating guluhin. Ang isang obra maestra, pagka ito po ay tapos na at ito po ay tinalukbungan, antayin na lang natin i-reveal. So ito yung time ng revealing at nakita natin yung detalye. At sa detalye ng propeta, ito tinawag niya na token age. At alam po natin ang token, ito po yung hinahanap ng Panginoon sa time po ng Exodus chapter 12, yung displaying of the token. The token is the Holy Spirit. Meaning to say, may sealing din or baptism of the Holy Ghost and church. At ang baptism of the Holy Ghost ng church ay hindi signs and wonders. Hindi po yung speak in tongues. Hindi po yung pagiging emotional. Ang baptism of the Holy Ghost ng church is to receive the word for your day. Ano ba ang word sa time ng churches? Of course, nakita natin ang progression, justification sa time ni Luther, sanctification sa time ni Wesley, gifts sa time ng Pentecostal, sa time ni William Branham, the fullness of the word. So yung fullness of the word na yun ang baptism of the Holy Ghost. Tinawag itong one coming of the Spirit. Tinawag din itong 8th day. Kaya nga sabi niya, when you hit the 8, no more 7, no more 3s, no more 5s. Kasi pinakikita na lahat ng mga processes na yan ay natapos na doon sa ministry ng propeta para sa church. As far as the church, the bride of the Lord Jesus Christ, na-hit na nila ang eternity. Pero anong ginagawa ng mga ministers ngayon ng end time? Nagmi-ministerial meeting sila para maging magiging one mind sila. Ay, mali. You are telling us na hindi nag-one mind sa time ni William Branham? Ganun ba yun? It's ridiculous. Talaga nakakatawa ang ganung unawa. Tapos na po ang uniting of one mind sa time ni William Branham pa lang. So kung kayo ngayon ay nagsisikap, nagkakaroon ng mga ministers meeting, at talakayan para mag one mind, kopya yan. Xerox, gaya-gaya. Huwad, counterfeit. So tinawag ito na 8th day, tinawag ito na 2 books. Dito nakita natin paano niya hinimay ang Book of Life at saka ang Lamb's Book. Paano nangyari sa transferring ng pangalan from the Book of Life to the Lamb's Book. At ang mga ito ay hindi naman mga libro, talagang may mga nakapangalang sulat. Alam natin na itong books na ito ay symbol ng mind. The mind of the Lord is the very book, at alam niya yung mga na-display lang for contrast at yung talagang eternal to start with. Tinawag itong headship. Tinawag itong headstone. Saan? Sa church. Hindi ito yung Daniel chapter 2 na stone cut without hands. No. Ang headstone, ang headship na binanggit dito ay talagang siyang pinaka-capstone ng pyramid bride body. Kasi iniisip ng iba, hindi ba, last na yan eh. Yung capstone na yun ang huli. Kung sa body, kung sa church, yes. Kailangan talaga na ang capstone, headship, pinaka-headstone. Pero that doesn't mean na tapos na doon. May next pa. Kasi may revealing ng Son of Man. Okay? So, this headstone, headship, at tinawag niyang bride age is actually the summary. Ulitin ko po. Itong mga statement o terms na ito, full word age, token age, honed age, yung pinaka-tulis, honed age, one coming of the Spirit, 8th day, 2 books, headstone, headship, bride age, they were all the sum up, the total of the Son of Man of Luke chapter 17 verse 30.
Son of Man came. Kasi kailangan ng church, ng groom. Kaya ang dumating, anak ng tao. Kasi ang attribute ay nobya. Kaya darating ang Luke 17:30 para umakma doon sa nag-aantay na nobya ng pagtanggap o yung pag-agaw. Receiving or caught up or translation, yung mga termino na yan are all applied for the church spiritually. Spiritual ang pangako sa church. Ang problema ngayon ng karamihan, nag-aantay sila ng natural na pangako. Hindi mangyayari. Kasi ang church ay spiritual kingdom. Ulitin ko po, ang church ay spiritual kingdom. For the, sabi ng scripture sa Romans, sabi niya, for the spirit, sabi niya, for the kingdom of God, sabi niya, is not meat and drink, but joy and peace in the Holy Ghost. So this speaks of a spiritual kingdom. Kaya nga dito nakita natin na nag-ship ang Panginoon sa spiritual kingdom, instead na gagawin niya ang natural, kasi yun ang karoon ni Peter, ngayon na ba, Lord? Sabi niya, hindi pa. Hindi ito para sa inyo malaman. So God is, the Lord Jesus Christ established the spiritual kingdom. So ang kaaway, sumunod din siya, kasi ang kaaway ay side by side po yan, no? At bumuo din siya ng Nicene Council. From Rome, to papal Rome, no? From the Roman Empire, no? Bilang isang political kingdom to start, ay nag-shift din siya sa papal Rome o religious na Roma, Nicene Council. Kasi sumabay siya, hindi siya pwedeng manatili doon sa pagiging political. Ang lagi kasi tandaan po natin ng kaaway ay lagi siyang counterfeit. So naganap ang bakal at putik, ang church at saka state. Kaya nga tinawag siyang revived Roman. Dati Roman lang siya. Iron is the Rome. And then iron mixed with clay, doon na pumasok ang revived Roman Empire. See? So gusto ko mga kapatid i-cap na ang lahat ng term na to, bride age, headstone, headship, 2 books, 8th day, one coming of the Spirit, honed age, token age, full word age, kapanahunan na termino ito, lahat ng ito ay sinum up ng Son of Man age. Dumating ang Son of Man and He took the book. So itong prophetic na to ng chapter 17 verse 30, it is the prophetic, sabihin natin mga ministry na inalaw ng Panginoon. After the church is over, dumating siya as Son of Man to receive or to catch the bride. And of course, dahil Moses and Elijah, ilay daw niya ang next platform para sa susunod na ministry. And I love to watch, no, itong nakaraang linggo na tinalakay na ating kapatid na elder, Brother Bobby dyan sa Bataan. Kung paano pinakita ang bridge between the 6th and the 7th. Kasi napakalinaw na sa atin ngayon. At pinakita kung paano ang 7 selyo na ilantad. Ang 7 selyo, ang church ay hanggang dun lang sa mayroong nagpapakilala. The one that introduced, no? May ministry kasi nag-i-introduce hanggang sa chapter, hanggang sa 4th seal. Pero ang 5th seal, ang 6th seal, of course, ang 7th, alam po natin na ito po ay the very fullness na alam natin, coming of the Lord, may coming of the Lord sa bawat ages. Pero ito kasi, ang time na ito ay the very fullness of the fullness. Kasi right after here, wala na pong, kaya nga sabi ng Romans
ng Corinthians chapter 15, sabi niya, kapag ka naipasuko na ng anak ang lahat ng bagay, sabi niya, kung magkagay ang anak ay isusuko na rin sa nagpasuko ng mga lahat ng bagay sa kanya. So, ibig sabihin, itong sonship na ating inaapakan ngayon, the Son of David na sonship, ito yung sonship na sum up. Dahil alam po natin na ang Son of Man na dumating ng 1963, pinakita niya ang nangyayari at ang mangyayari. But here, nakap siya sa last sonship. So bakit, Mark, kala ko bang Son of Man dun lang sa time ni Jesus? Pagkatapos Son of God. Bakit bumalik siya? Dahil ang Son of Man ay may unfinished na business siya. Naputol kasi ang ministry ni Jesus sa 3.5 years. Ulitin ko po, ang ministry kasi ng Messianic or alam natin na Messianic ay 3 sonship po yan. So ang Son of Man, nung dumating ang Panginoon under sa first ministry niya, first coming, ay naudlot, naputol sa 3.5 year. No wonder, bumalik siya. Right there at the closure of the Son of God age, 1963, para i-sum up niya lahat. Ipakita niya lahat na tapos na. At para ma-introduce niya ang next na sonship. Revelation chapter 12. The man-child with a rod of iron. Or sa time ng Luke chapter 4 verse 18, na when he bring the word to preach the acceptable year of the Lord, tiniklop niya, alam pa natin na binuksan niya ulit ito sa chapter 10 of the book of Revelation at ang ministry na chapter 10, that mighty angel with an open book, ang kanya na pong tunguhin hindi na church. Hudyo na. So para doon sa mga hindi pa nakakasabay sa direksyon ng ating ministry, ang Pilipinas po ay siyang Ophir sa Bible. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang pangalang Pilipinas ay rename o ibig sabihin, pinalitan ang totoong pangalan natin. Ang totoong pangalan ng Pilipinas ay Ophir sa Bible. Ang Ophir ay isang lugar na nilalakbay ng mga mga expert navigators, no? Mga dalubhasa sa karagatan ng mga tauhan ni Solomon at ni Hiram. 1 year and a half ang biyahe. Kaya 3 years balikan. At dito sa lugar na ito, inaangkat nila ang materials para itayo ang templo ni Solomon. Alam po natin ang grabe ang desire ng Panginoon na talagang siya ay mapalapit sa kanyang bayan. Diba? Nakita natin from pillar of fire. Sabi niya, gawa mo ako Moses, sabi niya ng tabernakulo, gusto kong makalapit. Kasi takot sila sa pillar of fire. Pag narinig nila ang tinig ng Panginoon, so God bring a medium through Moses para ilagay ang tabernacle. So nung nakita nila ang tabernacle ay umubra lang sa panahon ito ng paglalakbay nila sa first Exodus. Then here comes sa time ni Joshua, ang sequence naging panahon na ng mga judge, panahon ng mga kings, then here comes the desire of David. Sabi niya, Lord, sabi niya, ako nakatira dito sa sa napakagandang bahay, palasyo. Subalit ang ikaw ay yung Ark of the Covenant ay para sabi niya, kung sa ating panalit nakakahiya naman. Ikaw ay kung saan-saan ka lang, ako ay napakaganda, sabi, igawa kita. But the Lord told him, hindi ikaw. Ang gagawa nito ay ang iyong anak. Kaya paano natin kinukunak ito, mga kapatid? Ang anak ni David, si Solomon, siya ang mayroong ordained plan
to build the temple. And the ministry of the remnants under sa Son of David ministry, siya rin po yung pinaka-antitype. Type, ang time ni Solomon, sila yung anti-type. Ibig sabihin nun, totoong katawan ng ginawa ni Solomon. Pero kung papansinin po natin, ito po ang, para makita lang natin, idiretso muna natin, para makita natin. Ang first temple kay Solomon, pag dumating si Jesus, sabi niya, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Ano inintroduce niya? Spiritual temple. At ang spiritual temple ay, don't you know that your body is the temple of the Holy Ghost? Church na siya. So the first temple was built by Solomon. The second temple, of course, si Jesus in a spiritual bodies of believer. And the third, hindi po dyan sa Palestine, na parang iniisip ng mga theologians, hindi ba, tatayo muna nila ang third temple dyan, may mga pulang baka na. Lahat lang yan ay mga kathang isip ninyo. Ang third temple, because God is perfected in 3. So the first temple, Solomon. Second temple, the spiritual temple, the church. The third temple is millennium. Doon ang pyramid-shaped city that will push up on the earth. So mga aral ito, mga kapatid, na nilinaw sa atin. Why? Because ang Son of Man, Luke 17:30, darating siya para i-sum up niya lahat. So this is the ministry of William Branham under the first ride na of Moses and Elijah. So, Luke 17:30, even thus, sabi ng scripture, the Son of Man, even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. So the revealing of the Son of Man age is the sum of all the attributes of God displayed through the ages. So itong anak ng tao, ng ministry, a prophet, siyang pinaka-peak o tawag dito, pinaka-sukdulan ng lahat ng attribute niya na na-display down to the church ages. So yun ang solid na unawa natin. So, chapter 4 was the last ministry that interprets for the church, yung fourth beast. At alam natin na ang fourth beast ay eagle, lion, first beast. Second beast is ox. Third beast is a face of a man. And the fourth one is the flying eagle. At alam po natin na ang anointing na to na nandito sa church ages, ito yung kanilang ningas o zeal o alab na nagbigay sa kanila ng lakas para magpatuloy. So tingnan niyo po, hindi maaari na yung unang panahon sa time ni Paul ay ang ibibigay niya ay anointing ng baka. Hindi pwede. Kailangan talaga leon. Kaya nga anong sabi niya? Though we or an angel preach any other gospel, sabi niya, sino man o kahit anghel pa man sa langit bangaran ng ibang ebanghelyo ay itakwil siya. That's the anointing of a lion. The lion stand for what is truth, regardless kamuhian siya. Itong gustong-gusto lagi na gamit ng mga Pentecostal. Brad, ang aral nyo ay iba. At ito agad, Galatians 1:8. Though we or an angel preach any other gospel. Other gospel yan, Brad. so kalakagan na cut. Pero hindi na naintindihan na itong takbo ng church, lion, ox,
face of a man, and flying eagle ay kasaysayan na lang pala. In other words, hindi na siya napapanahon. So, balikan po natin. Ito yung totoong pagpihit. Kung paano sa time ni Jesus, nahirapan siyang ipihit mula sa law to grace, o from the old message to the new message, ang ministry naman ng Son of David, o tinawag natin sa salitang remnants of Israel. Hindi basta remnant. Kasi may mga term na ginagamit sa church din na may remnant din sa church. Pero alam po natin na ang tinatawag na remnant dun sa church ay mga bride material talaga yun. Na yun ay inagaw na, 1963 pa. So wala na pong remnant sa church ngayon. Ang lahat po na napaloob sa church ngayon ay naandun na sila sa kanilang fullness din expression. Ano yan? Image of the beast. Nakakalungkot, pero yan po ang totoo. Pag church ang unawa, naandun na kayo sa world, bagamat hindi kayo kabilang sa mga rehistro at kung ano. As long na ang inyong unawa ay church, larawan na po yan ng hayop. Kasi hindi na po siya tumatawag pa ng church. Dahil ang church na totoo ay wala na. Kaya nga, nililinaw namin, ang remnants from the land of Ophir ay hindi mga born again. Hindi po si Mark born again. Dahil hindi po ako church. Hindi po kami mga pastor. Kaya hindi kami nagpapatawag na pastor. Nililinaw ko po yan kasi mali na po yan na katawagan. Ang katawagan yan ay para lang yan sa church. Ay dahil hindi kami church. Parang ganito, hindi ka naman teacher. Pwede ka bang magpanggap na teacher ka? Ay hindi. Iba ang iyong katawagan. So that is to bring closure doon sa mga description na hindi nababagay. Kaya nga, sabi nga namin ni Brother Bobby, kinikilabutan kami pag tawagin kaming pastor. Yan. Basta niyo, grabe kayo, Mark. Totoo yan. Kinikilabutan ako pag tinatawag akong pastor. Although nandun yung, of course, mga nakakilala sa akin, ginagalang ako. Pero hindi po ako pastor. Hindi po kami mga pastor. Dahil ang panahong ito ay hindi na church. Dapat makita natin na ang panahong ito, nangungusap na siya sa kanyang gawing mga hari sa millennium. Kaya ganun ito ka bold, ganun ito ka tapang. Ang aral dito talagang matalas, mabangis, dahil judge ito. Ito yung time na kung saan nakita natin that the Lamb leaves the throne, the mercy seat, and then that same Lamb transformed into a lion, and the seat transformed as well as the judgment seat. So, nakita natin ang pattern. At yan ay napaka-sharp sa time po natin. So, ngayong gabi, dahil nasa heart ko, mga kapatid, na pag may mga bakante at wala namang ginagawa, gusto ko mag-share ng thoughts. At makakatulong dahil sa after July 11, hindi na po ako mangangaral ng ganitong paraan na hihikayatin pa kayo. Hindi nyo na po ako makitang mangaral o marinig na mangaral na manghikayat sa sino man na bahagi ng Israel. Dahil judgment time na talaga yan. In other words, just like in the days of William Branham, mayroon na siyang time na pinakita niya ang changing ng dispensation, and right there, pinakikita niya na hindi na uubra ang mga susunod pa, ang mga nakaraan pang mga panahon. God's provided place of worship, sabi niya, leave no bread
Leave none of the sacrifice. Wala kang ititira. Wala kang ititirang anumang pagkain. Or take one from one age to another. Huwag ka magbaon. Kaya hindi namin binabaon na. O di, dati Mark, pastor kayo, di ba? Bakit hindi nyo babaonin? Hindi dapat magbaon. Dati, dahil wala pang unawa, akala natin church pa rin. Ngayon, nalinaw na sa atin, natapos na ang church noon pa pala sa time ni William Branham. Ngayon na hindi na church. At dahil dyan, hindi natin kinukuha yung mensahe o pagkain o tinapay sa nakarangpan at dalhin sa panahon ito. Try to go back and say, well, we're Lutherans. We want to come up here. Parang ganito. Anti-message tayo. Sunod tayo kay Brother Bobby, pero panagilipan tayo sa ating pagkain. Hindi maaari. Sabi ni William Branham, you're Lutherans and you want to come up here, sabi niya, you have to die to the Lutheran age to be born in the Wesley's age. Hanggat hindi mo iwan ang pagkain ni Wesley, ni Luther, hindi ka may papanganak. You have to die in the Wesley's age to be born in the Pentecostal. Mabigat ito. In other words, kailangan mo talaga iwan. You have to die in the Pentecostal age. Leave nothing. Burn it with fire. Because it's going to be burned like the stalk and the wheat comes out of. The stalk, the denomination, it's got to be burned. So don't bring your denomination over in the new message. This is the word now. So, tingnan nyo po ang placing. Message ito ng 1965, sabi ng mga end times. Brad, Mark, tingnan mo. New message, 1965, may new message now. Here, gusto kong pansinin po natin. Si William Branham nag-step na sa Son of Man. And under sa Son of Man, sinasummarize na lang po niya ang lahat ng history o nangyari sa church. But at the same time, nililay down na niya itong new message para sa next group. But the point here, in order for you to receive the new message, there is a requirement. And what is the requirement? Parang dito, gusto mo makapagtrabaho, you have to meet the requirement. Kung hindi mo ma-meet ang requirement, hindi ka tatanggapin. So, ganun din po dito. What is the requirement? Death. Gusto mo maging remnant, dapat mamatay ka sa mensahe ng nakaraang panahon ng end time. Hindi po ito halo-halo. Gusto namin i-clear sa inyo. Kung kami man gumagamit ng statement, quotation ni William Branham para kayo ay maniwalang dapat humakbang ka na. Hindi kami gumagamit ng message ni William Branham para gawin naming aral. Hindi. Para ipakita sa inyo na ito sinabi niya. At kailangan niyo humakbang dito. So, gusto naming nililinaw ang requirement. Paano ka maipanganak sa Wesleyan? Mamatay ka sa Lutheran. Paano ka maipanganak sa Pentecostal? Mamatay ka sa Wesleyan. Paano ka maipanganak sa Bright Age? Mamatay ka sa pagiging Pentecostal. Paano ka maging Israel? Mamatay ka sa pagiging Kristiyano. Mabigat, sabi niya, grabe naman yan. Kailangan tayo maging Kristiyano, maging kagaya ni Kristo. Kung sa panahon ng church, yes. Wala akong tutol diyan kung panahon pa ito ng Christianity. Pero, por Diyos, por Santo. Sabi niya, grabe naman. Hindi na po ito panahon ng Kristyanismo. Ang luklukan nagbago na. Ang imahe nagbago na. Of course, ang mensahe nagbago na. And here, pakinggan natin ang advice ng propeta.
even what is it today. Sabi niya, kung ano man ang kinakain natin ngayon, sa message niya na the rapture, don't try to keep it for tomorrow. Ay hindi lang po niyo dinala kinabukasan, dinala niyo ng 1963, or based sa 1965, 59 years. Sabi niya, don't try to bring it for tomorrow. Pero kayo, dinala nyo ng 59 years. Sabi ni William Branham, kung ang ministry ito, talking about sa age ng Pentecostal, ay manatili ng 50 years, sabi niya, mas malala pa ito sa Katoliko. See? Burn it with fire before the daylight come. Or, ibig sabihin, huwag nyo nang pasikatan ng araw. Pero bakit hanggang ngayon ang inyong motto ganito? Brad, kung hindi yan sinabi ng propeta, hindi kami maniwala. Hanggang sa kung ano lang ang sinabi ng propeta. Ibig sabihin, matigas ang ulo ninyo. Hindi nyo sinunod ang kanyang payong sunugin. Ang ginawa nyo, niyakap nyo. At ayaw nyo gumawa kung hindi yun ano sinabi niya. Ang sabi niya, burn it. Leave nothing. Burn it with fire before daylight come. For there's a new message coming forth. And a new thing. Ano itong bago? Ano itong mensaheng bago? Ang mensaheng bago ay hindi na po Kristyanismo. Yan ang gusto naming i-clear. Kung Kristyanismo pa rin ang aral nyo, hindi bago yan. Yan ay old school of theology. Luma. Watch. See, try to hold it over. Sabi niya, kita nyo, iniingatan pa ninyo at kumbaga, yakap-yakap pa rin ninyo. Sabi niya, ganyan ang ugali o asal ng mga church. That's been the attitude of the church. What is the attitude? Hold it over. Hiyayakap nila. A revival goes forth, and the first thing you know, within about 3 years, they start an organization over it. A denomination starts, organization. Now, pansinin niyo po. Ang ministry ng Moses and Elijah, ang ministry po ng remnant 3.5 years. Kaya ito po ang totoong revival. Sabi ni William Branham, pag yan ay lumagpas, tingnan nyo, ng 3 taon maging denomination yan. So right after William Branham, ano ang nangyari? Yun pa rin ang aral. I challenge you, kayong mga end-time circle. May aral ba kayong humigit kay William Branham? Pag sinabi niyong, ito ang totoong katapatan, na natili kami sa aral ni William Branham, ibig sabihin, matigas ang ulo ninyo. Hindi kayo humakbang. Niyakap ninyo ang mensahe at tumagal sa inyong yakap-yakap 59 years, malala pa kayo sa mother harlot. We're not living in the Pentecostal age. We are living in another age. We are not living in the Methodist age. We are living in another age. We're living up here in the bride age. So William Branham is emphasizing what? The bride age, which is, sabi niya, ito yung sum up ng Son of Man age. Kasi ang Son of Man age, pagdating niya, tinawag niya lahat ng ito under that description: home age, token age, headship, headstone, 2 books, 8th day, bride age. Yan po ay nakasum up, the sum. Even thus, in the day that the Son of Man
is revealed again. So yun po ang sum up. William Branham stepped into that age of the Son of Man. Pero pansinin po natin, dahil hindi po siya Hudyo, hindi niya na-fulfill ang ministry ng fifth Elijah with Moses. Of course, kagaya ni Moses, nakita niya. Moses viewed the land of Canaan. Pero hindi niya naapakan. Si William Branham, with the master plan, nakita niya. Nilay down niya ang master plan, yung blueprint. Pero dahil hindi niya mensahe, kita nyo, may mga na-fall short, kumbaga, like Queen of Sheba. Para sa kanya ay Ethiopia. Yung outermost parts na binanggit, hindi umugma. Tinukoy niya na, yung Israel, tinukoy niya na Palestine. Hindi niya nakita yung migration. So lahat ng ito, kagaya nga ng ating kapatid na Brother Bobby, nasa atin ang material. Kasi ito talaga ang ministry ng Son of David. Ang Son of David, siya po ang mayroong material ng paggawa ng templo. So, we understand na ang Queen of Sheba ay may uniting, may one mind sa ministry ni Solomon o sa kingship ni Solomon, which is actually Matthew chapter 12, the Queen of the South, kung paano siya dumating at namangha sa wisdom ni Solomon, and here comes Jesus says, greater than Solomon is here. We watch that there is also greater than the old Sheba. The old Sheba, sa time ni Solomon, sa time ni Jesus, yes, na siya yung greater than Solomon, the greater than old Sheba, because this greater than the Queen of Sheba is going to build a temple that will not only last for 1,000 years, but will blend into eternity. Kita niyo po, yung kay Solomon, na Queen of Sheba, na siya pinanggalingan para lang ito sa natural temple. Pero yung ministry ng remnant ngayon, ng Queen of Sheba, greater Queen of Sheba, ay para doon sa eternal land of the millennium. Yun ang ministry natin na tinutumbok ngayon. So we are here breaking the dispensational chains. At ang dispensational chains na nakita po natin, this is no longer church. Kaya we abhor, we reject, we discourage people calling us pastor. We are not. Hindi po kami bahagi ng fivefold sa church. Kaya nga sabi namin, call us in our name. My name is Mark. That's the sweetest name na pwede kong marinig. Hindi ko kailangan tawagin ng kung ano-anong katawagan na hindi naman ako tinawag para doon. Praise be to God. So ngayong gabi mga kapatid, pagpapatuloy natin ang mga aral na ito. But I believe, siguro I'm going to read 3 more quotations bago po tayo mag-end. Sabi niya dito, now, talking about, sabi niya, every revival, sabi niya, lasted for 3 to 4 years. After that, nagiging denomination niya. Sabi niya dito, I've heard, but now I see. Sabi niya, then they begin to form oneness organization, Trinity organization, Thomist organization, the Church of God organization, and all organized just death exactly. So once they were organized, death kaagad yan.
Walang buhay dyan. At, napakasarap na makita po natin. I love what our brother Bobby na sinabi niya. Ang Roma nilipat na sa Amerika. Yung Jezebel, Ahab tandem, yung Rome, skeleton na lang ngayon yan, ang mother na yan. Pero ang totoo talaga ay naandun na sa Amerika. Which is, ito na yung time ng kanilang mga daughters. No wonder, kita nyo po, saan nag-end ang ministry ng church? Sa Amerika. Diyan nag-end sa West Coast. When the seven thunders, or the seven angels meet with the ministry of the last ministry of the messenger ng Laodicea. Alam po natin na yung Amerika, after William Branham brings judgment, sabi niya, sa seven major judgments, sabi niya, I look back, sabi niya, and I saw America in complete rubble. Sabi niya, nabura sa kanya. Nakita niya, usok, at talagang nabura. Now, I'm going to bring this in my way of seeing it. Ang lahat po ng mga ministry all over the world, alam niyo ba, ang Pilipinas, hindi lang Pilipinas, Africa, you can call all other countries, lahat ng ito ay nanggaling sa mga missionaries ng Amerika. See? America spread the gospel all over the world. But the question is, what gospel? Ano ang ipinangaral nilang gospel? Organized gospel. See? Baptist, Pentecostal, Methodist, whatever you call, lahat ng ito ay nandun sa cradle. Kumbaga, pinakaduyan, pinanggalingan ang Amerika. Kasi alam niyo kung bakit? Doon nag-end ang totoong message. And from America, now talking about lumipat, ang modern Rome, mystery Babylon sa Amerika. Of course, chapter 13, kita natin yung lamb na mayroon siyang 2 horns, pero pag nagsalita siya nagsasalita kagaya ng dragon, kagaya ng Rome. So no wonder ang lahat ng mga ministries all over the world galing sa Amerika. Totoo yan. Kasi yan ang gospel na nangyari. Kaya lahat na nanggaling sa Amerika after William Branham, bulok. Mystery Babylon. Kaya kasi sabi na, dumating Brad sa Pilipinas ang end time, ganito. Bulok. Lahat yan bulok. So nakita po natin, God has an ordained ministry na makita ang lahat ng mga bagay na ito at sabihin, hindi na ito panahon ng mga Kristiyano. So sabi niya, the church, all organized and just death exactly. Now what happens? But it's a shelter of the wheat. It's been growing through all the time. It's begin to pull away. The wheat begins to be seen. This is not a Pentecostal age. This is the latter day age. This is the bride age. This is the evening light. This is when Malachi 4 must be fulfilled to follow God's pattern. This is Luke 17:30 to be fulfilled. So, kita nyo? Sinamap niya lahat ang mga description, title, para sa church sa Luke 17:30. And what is Luke 17:30? It was after the judgment was pronounced. Praise be to God. Luther's manna was the message of justification. Wesley's message was manifestation of sanctification. Pentecostal was the restoration of the gifts. But this is introducing the headstone.
William Branham. The last day, the bride tree, it's contrary to all of it. And yet, it is the same light for the matured. Like the same sun shine today will be the ripening of the grain for the harvest in July. But the light today won't do any good back there in July. It's stronger. It's more advanced. It's ready to take it. So, pinakikita po natin sa mga statement na ito, William Branham put an end during his day. Nasabi niya, ito na ang headstone, ito na ang capstone, ito na ang evening light. Tapos na dito. This is Luke 17:30. So, as far as the dispensation of the church, it's all over doon sa ministry ng seventh angel. Ibig sabihin, dapat ang panahon ngayon ay hindi na nasa ilalim pa ng dispensation ng church. And the remnants from the land of Ophir, bullseye, nakita natin, ito na po ang pagtawag bilang bansa. Remember, God blinded our eyes as the people, as the nation of Israel. They're going to be blind for a long time. Talking about Israel. Until the church, the Gentile church is taken out of the way. Because God doesn't deal with them two people at the same time. Because it's contrary, very contrary to His word. So God stopped the dealing to the Gentiles when the fullness come. And the next time na kanyang i-deal, hindi na ang Gentile. The nation that once He blinded, but now He awakens. Remember, He deals with Israel as a nation. Always. It's the nation of Israel. William Branham sabi niya, Gentiles, individual. Made up of all the people in the world. But when it comes to dealing with Israel, saan sila i-deal? In this last part of the 70th week of Daniel. So may last part ng 70th week. Kaya kung kayo ay nandun pa sa 7 years pa rin na antay nyo, hindi po yan buong linggo. May part, and that is 3.5 years. Ito, in this last part of the 70th week of Daniel, He deals Israel as a nation. Why? Because the Gentiles are finished. What a message. Today, Christianity is over. Wala nang kaligtasang pangako para sa hintil. Subalit kung kayo ay Pilipino, may pag-asa. Kaya lang hindi para maging Kristiyano. Ang offer ng Panginoon ngayon ay Revelation 7. Tatatakan tayo ng anghel mula sa sikatan ng araw. Bilang mga angkan ng bayang Israel. Tonight, thank you, Lord, for this wonderful time. And tonight, Lord, we appreciate your presence. Thank you for your word. Thank you for the understanding. At patuloy mo, Panginoon, na ingatan ang lahat ng mga remnant as we come closer, Lord, sa aming day of Jubilee. Oh, praise be to God. The closure of this ministry. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Lahat ng ito, Lord, ay mula sa aming puso, kaibuturan ng aming puso, ang aming totoong pag-ibig sa ministry ito. Ingatan mo po ang lahat ng mga remnants sa oras na ito, Panginoon. Saan po silang panik ng mundo. And i-bless mo ang lahat ng mga gawa ng kanilang kamay because we believe that your blessing now is pronounced sa iyong bayang Israel. Every remnant must believe that the blessing is now pronounced to you. Receive the blessing of the Lord in your day.
Thank you tonight, Lord, and we give you back the praise and the glory. In the name of the Lord Jesus Christ, the Son of David, we ask all these things. Amen and amen. The Voice of the King Assembly, sending greetings and protection to everyone. Maraming salamat po. Itong inyong munting lingkod, Mark Alagos po, na nagsasabi, buhay at kapayapaan. Amen.